Simulan na natin ang balitaan. Narito po ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Iginiit ng Malacanang na hindi papatulan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-udyok na hair follicle drug tests. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, udyok lamang ito ng mga taong may masamang intensyon sa administrasyon. Nautusan ng Pangulo na gawin ang isang bagay na hindi naman naaayon sa kanyang trabaho. Ang sagot na ito ng palasyo ay may kaugnayan na rin sa hamon mismo ng presidential sister na si Senator Amy Marcos na hair follicle tests. Ayon kay Yusek Castro, walang basihan ang mga paninira na ito ng senadora na anya'y matagal ng issue at naresolba at wala pa anyang plano ang First Family na legal na aksyon laban kay Senator Amy. Matagal ng issue ang mga binabato sa Pangulo. Ito ay napasinungalingan na natin. Nagkaroon na po ng resulta na galing sa St. Luke's about the drug test. At pati po yung mga AI video na ipinupukol sa Pangulo na napatunayang peke, lahat po yan ay nasagot na. So, hindi po ito makakasira sa Pangulo dahil alam ng taumbayan, mas maraming taumbayan ang naniniwala sa ginagawa ng Pangulo para sugpuin ang korupsyon. Hataw Balita ngayon! Tinawag na Very un-Filipino ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang ginawa ni Senator Amy Marcos na pagpaparatang laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kung mag-away man anyang magkapatid ay limitado lang ang usapan sa loob ng tahanan o naibubulong sa mga kapatid. Ngunit hindi sa harapan ng libo-libong Pilipino, lalo na sa isang religious gathering. Nakaramdam din anya si Senator Ping ng awa sa Pangulo dahil sa mga pahayag ni Senator Amy. Hindi natin ugali ang Pilipino na ganyan. Cannot understand. Tayo mga Pilipino, ganun di ba? Kasi masyado tayong closely, knit, di ba? Close-knit yung ating pamilya. So, pag may away magkakapatid, nire-resolve natin within the financial or within the family circle. Pwede maisama yung mga lolo't lola, mga titiyahin, nire-resolve. Pero hindi ganyan. Hataw Balita ngayon! Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, inaasahang manunumpa na ngayong Miyerkules si dating Finance Secretary Ralph Recto bilang bagong Executive Secretary. Kinumpirma niya ito mismo sa deliberasyon ng budget sa plenaryo ng Senado kahapon. Sa isang pahayag, sinabi ni Recto na ang marching order niya ay mag-focus sa governance. Gayon din ang pagmamonitor sa performance ng mga departamento at pag-maximize ng kanilang mga output. Hindi niya dapat sila na ma-distract sa mga ingay sa politika at matiyak na ginagawa nila ang kanilang mga trabaho. Hataw Balita ngayon! Pinatototohanan ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Panfilo Lacson ang ibinunyag ni resigned ako Bicol Party List Representative Zaldico tungkol sa 100 billion pesos na insertions sa 2025 General Appropriation Act o GAA. Ngunit pinabulaanan nito ang iba pang impormasyon na isiniwalat kabilang na ang 25% na komisyon umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa naturang insertions sa national budget. Ayon kay Lacson, nakatanggap siya ng tawag mula sa kampo ni dating Department of Public Works and Highways o DPWH Undersecretary Roberto Bernardo matapos mapanood ang video ni Zaldico sa social media. Paliwanag ni Lacson, sinabi ni Bernardo ang breakdown ng 100 billion pesos. Unaan niya napunta ang 81 billion pesos sa DPWH at ang 29 billion ay sa ibang ahensya na hindi niya alam. Sa 81 billion pesos, halos 52 billion pesos umano ay personal na hinawakan ni Bernardo. Nasa notes anya ito ng dating opisyal at binigyan pa ng kopya ang senador. Napag-alaman ko from Undersecretary Bernardo na may mga tao sa Malacanang, not the President, not authorized by the President, who misrepresented him. I will name some of them. Undersecretary Adrian Bersamin. He name-dropped the President, making Zaldico believe na utos ng Pangulo na ipasok sa BICAM yung insertions na 100 billion. Now,
Yusek Traigib Olaybar, other personalities. Hataw Balita ngayon. Kinasuhan na sa Sandigan Bayan ang ilan sa mga kawani ng Department of Public Works and Highways o DPWH Region 4B, Mimaropa. Mga tauhan ng contractor ng proyekto ng SunWest Corporation at beneficial owner ng kumpanya na si dating Bicol Party List Representative Zaldico. Kasama sa mga kasong kinakaharap ng mga akusado ay ang malversation of public funds through falsification of public documents at paglabag sa Section 3 ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Naharap din si Zaldico sa violation of Section 3H ng Republic Act 3019 dahil sa unwarranted financial or pecuniary interests sa proyekto bilang isang mambabatas at may-ari ng kumpanyang nangongontrata nito. Nagugat ang kaso sa substandard na flood control projects na road dike sa kahabaan ng Tubig River sa Nauhan, Oriental Mindoro na may budget na aabot naman sa 290 million pesos. Walang rekomendadong piyansa ang Office of the Ombudsman para sa mga kinasuhan. Criminal informations have now been filed in the Sandigan Bayan against former Congressman Elizalde Zaldico, several officials of the DPWH Region 4B, including the Regional Director, Assistant Regional Directors, Project Engineer, Materials Engineer, and Chiefs of the Quality Assurance, Maintenance, and Design Divisions, and the Board of Directors of SunWest Corporation as private respondents. Hataw Balita ngayon. Mariing itinanggi ng Philippine Navy ang aligasyon ni dating Congressman Mike Defensor na itinatago ng Philippine Marine Corps o PMC si retired Sergeant Orly Gutesa ang kontrobersyal na testigo sa pagdinig sa Senado sa maanumalyang flood control projects kung saan sinasabi nitong naghatid siya ng mga maleta na may lamang pera sa bahay ni Zaldico at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa tagapagsalita ng Philippine Navy na si Captain Marisa Martinez, nagsagawa sila ng comprehensive verification matapos lumabas ang issue. Kabilang dito ang inspeksyon at verifikasyon ng kanilang intelligence units. Gitang opisyal, ginagalang nila ang konstitusyon at mga umiiral na proseso, kabilang ang mga isinasagawang investigasyon ng legislative at judiciary. Hindi anya nila gagawin na isugal ang integridad ng institusyon. The Navy does not and will never harbor, conceal, or shield any individual from the law. We also underscore that the Philippine Navy and the Armed Forces of the Philippines as a whole will never compromise its integrity or reputation. It is unthinkable and unacceptable for us to coddle a person called to testify before the law. We value justice, truth, constitutional processes, and our democratic institutions. Hataw Balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, may nalabag umano ang ilang lumahok sa ginawang kilos protesta ng United People's Initiative. Kung kaya't hindi na pinahintulutan ng Quezon City Local Government Unit ang dapat sana ay pangatlong araw na rally kahapon sa EDSA White Plains Avenue sa Quezon City. Kahapon ng tanghali, sinerve na ng Quezon City LGU kasama ang Quezon City Police District ang notice at kinausap din ng motoridad ang mga organizer na hindi na papayagan pa ang pagsasagawa ng rally. Sa notice ng Quezon City LGU, hindi na nila pinahintulutan ang protesta dahil sa umano'y may mga personalidad na nagsalita at may banners din na nakita na may tuturing na acts of sedition, rebellion, or insurrection. Naniniwala naman ang isa sa mga organizer ng United People's Initiative na si Attorney Jimmy Bondok na wala silang nalabag sa kasunduan. Kakausapin natin yung organizer kung pwedeng mag-dismantle na sila ng mga stage para madaanan po to kasi meron ding community rito na tumatawag din, no? Lalo na pag gabi na medyo maingay. Supposedly merong na-violate na one of the terms and conditions of the rally permit. So it's not really, may iba rin, may sinasabi na may acts of sedition. I think they mean inciting to sedition.
And of course, I disagree, but I respect to disagree. Kasi wala naman, nandun ako the whole time, no? At wala naman akong narinig na mga keywords na parang labag sa batas. Pero again, discretionary power nila yan, and according to the assessment, hindi kami nabibigyan. Hataw Balita ngayon. Iimbestigahan ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang idinaos na rally ng United People's Initiative o UP sa People Power Monument na posible umanong pinondohan lalo't kapansin-pansin ang laki at organisadong preparasyon ng aktibidad. Maging ang pagkain na inihain sa mga dumalo ay nagbigay ng indikasyon ng posibleng may malaking financier sa likod ng aktibidad. Kabilang sa tinitignan ng AFP ay kung pinondohan ito ng lokal na grupo o posibleng mula sa labas ng bansa na nais lamang pag-away-awayin ng mga Pilipino at pagwatak-wataki ng bansa. We have noted that the support system was unusual when it comes to admin requirements or admin support given to the participants of the rally. And we are checking all possible leads, especially when it comes to funding. Hataw Balita ngayon. Samantala, muling ipinanawagan ng ilang kongresista ang pagpapasa sa Anti-Political Dynasty Bill kasunod ng umano'y awayan sa pamilya Marcos. Ayon kay Deputy or House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima, dapat na ipasa ang mga panukalang batas kontra katiwalian gaya ng Anti-Political Dynasty Bill at Independent Commission Against Infrastructure Corruption Bill. Ganito rin ang paninindigan ni House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Percy Sandanya. Anya, matapos marinig ang pasabog ni Senator Amy Marcos, mas lalong tumindi ang paniniwalang hindi dapat family matter ang pamumuno. Ayon sa kongresista, kinakailangan ng anti-political dynasty law para wakasan na ang nakapipinsala at nakasusukang family drama. Para naman kay House Assistant Minority Leader at Kabataan Party List Representative Reni Co, ang awayan ng magkapatid na Marcos ay pangunahing halimbawa na hindi dapat maging family business ang public office. Sa privilege speech ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice, anya, ang political dynasties ang ugat ng korupsyon at pang-aabuso. Pass the legislative proposals to significantly curb corruption, dismantle political dynasties, and introduce electoral reforms. Kung hindi natin puputulin ang ugat ng korupsyon, ang mga political dynasties na siyang pinakamalaking sanhi ng korupsyon at pag-aabuso, hindi matatapos ang problema. Hindi matatapos ang kahirapan. Hindi matatapos ang katiwalaan. Ang tunay na solusyon, reforma. Kung iwawaksi natin ang pagkagahaman sa kapangyarihan, maaari pa nating mailigtas ang bayan. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ng Prefabricated Homes Philippines sa ilalim ng Department of Human Settlement and Urban Development o DHSUD na walang dapat ipag-alala sa kaligtasan ng libreng pabahay na ipinagkaloob sa mga biktima ng sunog sa Barangay Bati, San Juan City. Ayon kay Deo Dominic Bidad, Managing Director ng Prefab Homes PH, kayang makapag-resist sa hangin na may lakas na hanggang 250 km/h ang staging area na kanilang itinayo. Sakali man anyang dumaan ang mas malakas na bagyo dahil sa pagiging disaster resilient, maaari itong maibalik at mabuong muli sa loob lamang ng 4 na oras. Ayon naman kay San Juan City Mayor Francis Zamora, bahagi ng pagtitiyak na maayos ang tirahan ay ang maingat at hindi minadaling konstruksyon nito. Kahapon na i-turn over na sa mga nasunugan sa San Juan City noong 2024 ang 2-story building na mayroong 110 units para sa 110 na pamilya. Structurally wise, wala siyang problema. Usually, ang mahuna lang naman minsan ay yung walls natin, which would our insulated wall panels lang. Pero in terms of structural, mismong frames natin parang I-beam po yan. Hindi po dapat mag-worry.
We made sure that safe and secure po sila rito. Kahit nga po yung mga recent na pag-ulan, no, sinubukan muna namin ang mga units nito bago tinurn over. That's why it took a while because ayaw natin na paglipat nila ay marami silang mapupuna. Na kumbaga siniguro muna natin na talagang everything is okay bago sila lumipat. Panibagong buhay. At least kahit paano maayos na yung magiging tirahan namin. Wala nang tulo. Ngayon po kasi ang mahal ng upa. Kahit maliit, kahit ganito po mahal. Ito, pagkakataon na namin, walang bayad ng upa, tubig ilaw lang. Laking bagay po yun sa amin. Unang-una, nung wala pa kaming bahay, mga anak ko kung saan natutulog. Kami lang talaga mag-asawang lagi magkasama. Ngayon, mabubuo na kami. Sa kahit maliit, nasa pag-aayos naman yan. Nagpapasalamat din kami sa Diyos. Paano nakaraos kami sa araw-araw. Yes, magandang umaga, amigo, Annie at sa ating mga kasambahay. Kasalukuyang nasa Brisbane, Australia, si Solomon Islands Prime Minister Honorable Jeremiah Manil para sa 14th National Solomon Islands Business Forum. Ang pagtitipon ay ginaganap taon-taon para sa mga negosyanteng naghahanap ng trade at investment sa Solomons. Ito ang humahataw na balita ni Danny Del Lleva. Ang Australia Solomon Islands Business Forum ay isang taunang pagtitipon ng mga mataas na opisyal ng pamahalaan, business leaders at investors mula sa Australia at Solomon Islands. Matatapos ang forum ngayong araw, November 19, 2025, na ginaganap sa Brisbane, Australia. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Solomon Islands Prime Minister Jeremiah Manili ang katatagan ng ekonomiya ng kanyang bansa. Ipinahayag din niya ang commitment na palaguin ang ekonomiya hindi lamang sa pamamagitan ng logging, kundi maging sa mining, agribusiness, infrastructure at mga serbisyo. Hinikayat niya ang mga dumalo sa forum na samantalahin ang mga oportunidad at tiyaking makabubuo ito ng pangmatagalang trabaho, matatag na industriya, resilient communities at magandang kinabukasan para sa Solomon Islanders. Samantala, layunin naman ng Australia ang pagpapalakas ng seguridad ng Pacific region, lalo na sa lumalawak na presensya ng China sa rehiyon. Siniguro naman ni Federal Speaker Milton Dick na makaaasa ang Solomon Islands sa Australia bilang kaalyado. Ang Solomons ay isa sa pinakamalapit na bansa sa Australia. Isa rin ito sa pinakamahirap na bansa sa mundo kung saan ang gross domestic product per capita noong 2024 ay $2,201 kumpara sa Australia na $65,529. Danny Del Lleva, humahataw sa balita ngayon. Isang pagsabog sa railway track ang nangyari sa Poland na patungong Ukraine nitong Lunes, November 17. Tinawag ni Poland Prime Minister Donald Tusk ang naturang insidente na unprecedented act of sabotage. Ito ang humahataw na balita ni James Hilario. Sumabog ang isang railway truck sa Poland na nagdudugtong sa Warsaw at Lublin na patungong Ukraine. Para kay Poland Prime Minister Donald Tusk, ang naturang insidente ay isang unprecedented act of sabotage o sinadya. Ang Poland kasi ay naging isa sa pinakamalaking target ng Moscow dahil sa pagiging pangunahing hub ng tulong para sa Kiev. Kaya't hinala ng mga otoridad na ang Russia ang responsable sa pagsabog na itinanggi naman ng Moscow. Samantala, wala namang nasawi o nasaktan sa naturang insidente, ngunit may posible itong nagdulot ng isang malaking trahedya. Gayunpaman, tinayak ng punong ministro na pananagutin ang responsable sa insidente. Ang napinsalang ruta na dumadaan sa Lublin at ginagamit ng 115 tren araw-araw ay patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad. James Hilario, humahataw sa balita ngayon. Nagbitiw naman sa pwesto ang acting head ng Federal Emergency Management Agency o FEMA matapos ang 6 na buwan sa posisyon.
Ito ay sa gitna ng mga batikos na hinaharap ng ahensya dahil sa naging pagtugon nito sa malawakang pagbaha na naranasan sa Texas noong July 4. Ito ang humahataw na balita ni Aloy Kalingasan. Sa gitna ng mga batikos na kinakaharap ng Federal Emergency Management Agency o FEMA, nag-resign ang acting head ng ahensya na si David Richardson. Pinasalamatan naman siya ng Department of Homeland Security sa kanyang mga kontribusyon sa FEMA. Gayunpaman, hindi pa rin ito nakaligtas sa mga pagbabatikos hinggil sa paghawak nito sa kanyang posisyon. Pangunahin dito ay ang naging pagtugon nito sa malawakang pagbaha sa Texas kung saan nasa 130 ang nasawi. Ngunit dinipensahan naman ito ni Richardson na sinabing naging maayos ang kanilang pagtugon sa insidente. Matapos na magbitiw, babalik umano si Richardson sa private sector habang ang papalit naman sa kanyang posisyon simula sa December 1 ay si FEMA Chief of Staff Karen Evans. Samantala, naniniwala ang Trump administration na major reform ang kailangan ng FEMA. Suwestyon ni Trump ang mga estado na ang dapat humawak sa mga disaster responses sa halip na umasa pa sa FEMA. Aloy Kalingasan, humahataw sa balita ngayon. Naaprubahan na sa Parliament ang kauna-unahang federal budget ni Canadian Liberal Prime Minister Mark Carney. Ito ang humahataw na balita ni Oraline Quijano. Naaprubahan na sa Parliament ng Canada ang federal budget na ipinahayag ng Liberal Party at Canadian Prime Minister na si Mark Carney. Bunsod nito, maiiwasan ng Liberal minority government ang isang maagang halalan. Ang fiscal plan ay pumasa na may 170 boto na pabor at nasa 168 naman ang hindi pabor. Ngunit maraming mga mambabatas ng oposisyon ang matalas na pinuna ang planong piskal. Anila hindi na tunghayan ng federal budget na ito ang affordability crisis sa bansa. Sa ilalim ng panibagong federal budget, palalawakin ang trade at export sa non-US markets, susuportahan ang small businesses at babawasan ang federal government workforce. Sa loob ng 5 taon, $140 billion of new spending ang i-invest ng Canada upang palakasin ang pagiging produktibo, pagiging competitive at katatagan ng bansa. Oraline Quijano, humahataw sa balita ngayon. Magkakaroon ng awareness session hinggil sa online safety sa South Korea sa November 23. Samantala, magsasagawa naman ng multi-agency service mission sa Ho Chi Minh, Vietnam mula December 6 hanggang 7. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Inimbitahan ng mga kababayan natin sa South Korea sa hybrid awareness session hinggil sa online safety at gender-based violence sa digital spaces. Gaganapin ito sa November 23 alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa second floor Centro Rizal Hall ng Philippine Embassy sa Seoul, South Korea. Sa mga interesadong dumalo, maaari makita ang buong impormasyon sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Korea sa facebook.com/PHInKorea. Magsasagawa naman ng multi-agency service mission sa Ho Chi Minh City, Vietnam mula December 6 alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon at sa December 7 alas 8 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga sa Hotel Grand Saigon. Ilan sa mga serbisyo yung pagkakaloob ay ang passport applications, overseas voters registration at civil registration. Magbibigay din ng serbisyo ang iba pang ahensya gaya ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig Fund. Para sa kompletong impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Vietnam sa facebook.com/PHInVietnam. Naglabas naman ng listahan ng mga newly arrived passports sa Philippine Embassy sa Oman na ready na for release. Maaaring maklaim ang inyong mga passports mula Linggo hanggang Huwebes alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Huwag kalimutang dalhin ng iyong lumang passport at resibo. At para sa listahan ng available passport for release, bumisita lamang sa official Facebook page ng Pasuguan sa facebook.com/PHLinoman. Samantala, inaanyayahan ng mga kababayan natin sa Bermuda sa isasagawang MOW OWA Information and Service Caravan at OFW Family Day Celebration. Gaganapin ang impormasyon
Procession at Service Caravan mula December 5 to 6 sa Wesley Methodist Church Hall mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon at ang Family Day naman ay sa December 7 mula alas 2 ng hapon hanggang alas 5:30 ng hapon sa Bermuda Athletic Association Gym. Para sa kumpletong impormasyon at kung paano mag-register, bumisita lamang sa official Facebook page ng OWA Washington, D.C. sa facebook.com/OWA Washington, D.C. USA. Lynn Perez sumahataw sa Balita Ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula po rito sa Austin, Texas, USA, ako, si Marie Peñaranda. Magandang umaga po. Nagtungo ng Albay kahapon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at naghatid ng tulong sa mga kababayan nating sinalanta ng Bagyong Uwan. Hindi naman natuloy ang nakatakdasa ng pagbisita ng Pangulo sa Camarines Sur bunsod ng masamang lagay ng panahon. Si Ryan Salatandol humahataw. Tiniyak ng lokal na pamahalaan ng Garchitorena, Camarines Sur na naipaaabot sa Malacanang ang mga pangunahing pangangailangan ng mga nasalanta ng Super Typhoon Uwan. Sa sitwasyon ng mga nasa tabing dagat, ay yung mga nasiraan ng bahay, inaasahan po sana namin na makarating yung ating mahal na Pangulo. Kaya lang, so itong sitwasyon na nangyari ngayon, medyo nakakalungkot naman na hindi niya nakita ang sitwasyon dito sa amin. As of now, nandito na po tayo sa recovery, no? Pero yung bagong bagyo, ang instructions lang namin po talaga o pakiusap sa mga LGUs is zero casualty. But apparently, may 4 po tayo na mga kapatid dito sa partido na binawian po ng buhay. 3 po dito sa Garchitorena, namely Binagasbasan, is an island. So kailangan po talaga doon ng seawall. Nauna nang nagpalabas ang DOH Bicol ng 2.5 million sa health assistance para sa Camarines Sur, kabilang ang water purification tablets, breastfeeding kits, hygiene kits, insecticide-treated nets at water containers. Naglaan din ito ng 1.7 million para sa Catanduanes. Patuloy namang nagpaalala ang DOH sa banta ng cholera, amoebiasis at typhoid, lalo na sa evacuation center na limitado ang malinis sa tubig at sanitasyon. Nagpatuloy din ang hatid tulong ng Pangulo sa Tiwi Albay, kung saan namahagi ng 343 OP school bags, 2 Starlink unit para sa Kararayan Naga Elementary School at Tiwi Central School, at pagkain para sa mga mag-aaral at mga benepisyaryo ng DSWD. Ipinamigay din ang 10,263 pesos na emergency cash transfer para sa 141 pamilyang totally damaged ang mga bahay, kasama ang hygiene kits at 2,000 family food packs. Samantala, batay sa pinakabagong ulat ng OCD Region 5, nasa 673,889 na pamilya o 2.4 milyong individual sa 3,228 na barangay sa Bicol ang apektado ng Bagyong Uwan. Tinatayang 1.33 billion ang pinsala sa infrastructure at 195.5 million sa agrikultura. Bagamat hindi natuloy ang dapat sanang pagbisita ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Garchitorena dahil sa masamang panahon, tiniyak pa rin naman ito na maipaaabot ang tulong mula sa national government para sa mga kababayan nating naapektuhan ng kalamidad. Ryan Salatandol, humahataw sa balita ngayon. Nagpasa naman ng ordinansa ang pamahalang lokal ng Baleno upang maibsan ang pagbaha na naranasan sa nakaraang pananalasan ng bagyo sa isla ng Masbate. Si Sherry Galicia, humahataw. Naranasan ng Baleno ang malalaking pagbaha, partikular sa mababang lugar gaya ng barangay poblasyon dahil sa malalakas na pag-ulan. Apektado ang mga residente gaya ni Marisa Sulpito Chong na nasiraan ng paninda. Pagkatapos ng upo, umaha talaga ng mataas. Pag dito sa baba, pag dito. Malaki epekto talaga, sir. Kasi yung paninda namin, kakonti lang. Tapos pag nabasa lahat ito, hindi na namin alam kung saan kami kukuha ulit ng puhunan.
Nasira rin ang mga gamit ng negosyanteng si Mang Eddie Morado matapos malubog sa baha. Wala, puro angat ng mga kapagod eh. Buti nga yun araw eh. Paggabi talagang hirap-hirap kami kasi wala kaming boy. Kaya itong mga kailangan itaas lahat yan, yung mga kasi kung hindi mo itaas, aabutin ng Nasunog nga yung mga motor ko eh. Yung siguro 4 tubig, 3 sa hollow block machine. Yun, pinayos ko. Dahil dito, nagpasa ng ordinansa ang LGU para maiwasan ang pag-ulit ng ganitong sitwasyon. Inuutusan ang 24 na barangay na magsagawa ng malawakan clean-up drive. Kailangan linisin ang mga waterways, kanal, ilalim ng tulay at mga ilog upang maiwasan ang flash flood na gaya na nangyari sa Cebu. Siyempre, alagaan natin yung ating environment kasi yun ang nagdidepensa sa atin pagdating ng mga natural calamities. Pag inano natin yung environment natin, wala. Tingnan mo ang nangyari sa Cebu. Ang sino mga opisyal ng barangay na mabigong magsagawa, makisa o magpatupad ng ilalaman ng kautusan ay mananagot. Sa unang paglabag, pagpapaliwanagin o bibigyan ng show cause order ang lumabag. Mag-i-issue naman ng stern warning sa ikalawang paglabag. Posible namang maharap sa administratibong parusa o suspensyon at tungkulin sa ikatlong paglabag. Jerry Galicia, humahataw sa Balita Ngayon. Libo-libong kabataan sa Baguio at Benguet kontra sa umano'y malawakang korupsyon sa pamahalaan. Nasa labas ang mga estudyante kahapon para sa malaking walkout at protesta. Si Grace Doctolero humahataw. Sabay-sabay na nag-walkout sa kanilang mga klase ang mga estudyante mula UP Baguio, University of the Cordilleras, University of Baguio, Benguet State University sa La Trinidad at St. Louis University. Nagmarcha sila patungong Malcolm Square o People's Park. Panawagan ng mga ito na labanan ang korupsyon at mas higpit na accountability at transparency sa pamahalaan. Nararamdaman namin mismo yung epekto ng katiwalian at ayaw namin ng kinabukasan na minanakawa. Gusto namin ng kinabukasan na para talaga sa kabataan kung saan yung lahat ng mga bata ay nakapag-aral, lahat ng mga bata ay merong access to quality and public education. Ayon sa mga organizer ng student protest, ramdam nila ang frustration sa kalagayan ng pamamahala sa ating bansa. I think it is really important to join this walkout po kasi first and foremost, siyempre po yung mga mamamayang Pilipino po, inirepresent din po namin yung mga estudyante, mga kabataan. So sinasabi po nila mga estudyante lang, hamak na estudyante lamang po kami na wala po kami karapatan mag-voice out dahil hindi naman po kami taxpayer. Una sa lahat po, lahat tayong mamayang Pilipino ay taxpayer dahil din sa mga VAT. So it is our right din po na i-voice out yung mga kailangan correct dito kasi wala naman pong mapupunod. Makulong, siyempre makulong. Yun po, hindi lang puro investigasyon, hindi lang po sinasabi nilang investigahan po namin sila pero wala po talaga nangyayari. Sana naman po may output po talaga, may mangyari po talaga sa mga taong gumagawa ng mga masasamang bagay sa atin imbis na pagsilbihan nila tayo. Marami sa mga estudyante ang nagbitbit ng placards habang ang iba naman ay nangunguna sa pagsigaw ng mga chant sa gitna ng marcha. Walang mangyayari kapag hindi tayo sumigaw, walang makikinig at walang tenga na at makakaabot sa tenga ng mga matataas. Mahalaga na maiparating natin na hindi lang tayo basta estudyante, gayon din ay mulat tayo sa realidad as well as alam natin kung ano yung nangyayari sa paligid natin at mahalaga bilang isang kabataan na isabi natin yon, iparating natin kung ano yung dapat dahil deserve natin ng tama, ng accountability, ng transparency dahil yung future natin, yung kinabukasan ng bawat kabataan, yun din ang magsasalba sa mga susunod na henerasyon. Inaasahang magtutuloy-tuloy pa ang pagsali ng mga kabataan sa protesta, hatid ang malinaw na panawagan hinggil sa maayos na pamamalakad sa bansang kanilang ginagalawan. Grace Doctolero, humahataw sa Balita Ngayon.
Nais naman ng Department of the Interior and Local Government Region 3 na paigtingin at itaas ang antas ng serbisyo ng mga barangay sa Central Luzon. Ito ay matapos bigyan ng pagkilala ang mga natatanging lingkod bayan sa Bulacan. Si Nestor Torres, humahataw. Sa ika-24 na taon ng gawad pagkilala sa mga natatanging barangay sa Bulacan, pinayuhan ni DILG Regional Director Araceli San Jose Seso III ang higit 3,000 barangay sa 7 probinsya ng Central Luzon na itaas pa ang antas ng serbisyo, maging huwaran sa disiplina, integridad at kausayan. Sinabi niya na panahon na para pagtuunan ng pansin ang ibayong pagbabago sa kalinisan, kaayusan at peace and order sa mga barangay. Ipinangako niya na handang tumulong ang DILG kung kailangan ng mga barangay ang suporta ng ahensya. Nandito po ang inyong DILG upang tulungan kayong palakasin pa lalo ang inyong kakayanan, paigtingin ang serbisyong publiko at suportahan ang bawat hakbang na nagtutulot ng makabuluhang pagbabago sa inyong mga komunidad. Bilang pagkilala sa mga natatanging lingkod barangay, pinarangalan ng lokal na pamahalaan at ng DILG ang mga natatanging lingkod lingap sa nayon, natatanging mother leader, natatanging barangay health worker o BHW at natatanging barangay kapitan na tinanggap ni Kapitan Esperanza Garcia ng Barangay Bulihan, Plaridel. Angat po bilang Pangulo ng Liga ng mga Barangay na ang bawat isang naririto ay maging huwaran ng iba pang barangay, na kung sa bawat pag-angat ng isang barangay ay tangan niya o hawak niya ang isa pang barangay, walang maiiwan at ang lahat ay sabay-sabay na aangat, hindi lamang para sa komunidad, kundi para sa kapakanan ng buong Pilipinas. Katuwang ng DILG at LGUs ang iba't ibang sangay ng pamahalaan na nagsusulong ng mga proyekto at solusyon sa mga problema ng barangay, kagaya ng droga at krimen lalo na sa gabi. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Nagkaloob ng karinderya package ang pamahalaang panlalawigan ng Quezon upang matulungan ang mga may-ari ng karinderya na mapaunlad ang kanilang negosyo at mapataas ang kita. Si Japet Cablayda, humahataw. Patuloy ang suporta ng lalawigan ng Quezon sa mga MSME sa food service sector para matiyak na malinis, ligtas at maayos ang paghahanda ng pagkain. Kabilang sa livelihood program ng probinsya ang mga training sa food handling, financial coaching at pagbibigay ng puhunan. Parte pa rin po ito sa ating panawagan at kagustuhan natin na provincial government kasama si Gov na yung MSME na yan ay backbone ng ating ekonomiya. Kailangan ating palakasin pa dahil pag naapektuhan ito, mas mahihirapan po tayo. Ano po yan, may multiplier effect po kasi yan. 444 na may-ari ng karinderya mula sa 2nd District at Central Town ang nakatanggap ng package na naglalaman ng gas stove, deep fryer, stock pots at water dispenser. Magandang pakikitungo sa mga taong dumarating, yung kung iaano mo siya, i-approach mo ng maayos, yung i-entertainin mo. Tapos yun, kailangan laging malinis pagkain. Kasi gusto natin lumaki yung yung purchasing power nila. So kalapit po ng programang ito, sila po ay makakapasok din doon sa ating loan programs po. So 1% per month lang po yun. Meron po tayong partner, ang Small Business Corporation. Samantala, pag-aaralan ng Sangguniang Panlalawigan ang pagbibigay ng partikular na ayuda para sa MSME na madalas maapektuhan ng kalamidad. Paano pag tinamaan ng bagyo, magsasara sila ng ilang araw, akawa naman. So gusto natin bigyan sila ng protection, bawa pag ma-assess na ikaw ay partially damaged, totally damaged, may makuha ka naman ng ilang halaga mula sa ating pamahalaan. So it's a proposal pa lang, aabangan po natin. Japet Cablayda, humahataw sa balita ngayon.
Alamin na natin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Miyerkules, November 19. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau, Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay po ng ating panahon. 4 na weather system ang nakakaapekto ngayon sa bansa. Nariyan ngayong Intertropical Convergence Zone at nakakaapekto ngayon sa katimugang bahagi ng bansa, partikular po sa Southern Mindanao, at patuloy po ito nagdudulot ng mga pagulan dito sa Bangsamoro at Socsorgen, maging sa mga lalawigan ho ng Sulu, Tawi-Tawi at Basilan. Samantala, yung shear line o yung boundary ho ng dalawang magkaibang hangin, yung northeasterly at easterly winds, ay yung convergence na ito ay nagdudulot po ng mga pagulan ngayon sa silangang bahagi ng Northern Luzon. Habang malakas at malamig na amihan pa rin na nakakaapekto sa natitirang bahagi pa po ng Northern Luzon. At nariyan din ng easterlies at nagdudulot ng mga pagulan sa natitirang bahagi pa ng ating bansa. So para sa pagtayo ng ating panahon, magiging maulap ang papaurin at may mga kalat-kalat na pagulan ngayon na inaasahan dito po sa Batanes at Ilocos Norte. Gayon din, dahil sa shear line, magiging maulan ang Cagayan, Isabela, dito po sa Apayao, Kalinga, Mountain Province at Ifugao. Dahil nga po yan sa shear line, ito yung boundary o yung convergence ng hangin na northeasterly at easterly winds. So sa mga kababayan natin dyan, patuloy nating abiso, huwag kong kalimutang magdala ng payong at mag-ingat ho sa mga banta ng pagbaha, mga localized floodings. Samantalang easterlies, patuloy din nagdudulot ng mga pag-ulan dito sa Aurora, Quezon, maging sa Camarines Norte. So dahil po yan sa easterly o yung hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko. Samantala sa natitirang bahagi ng Northern Luzon, isolated na mahihinang mga pagulan naman ang pwede pong maranasan ng ating mga kababayan dahil sa amihan. So again, malaking bahagi na po ng Northern Luzon ay makakaranas po ngayon ng may kalamigang hangin nga dahil may kalakasan po itong amihan na nakakaapekto sa atin ngayon. Samantala dito sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon, mga isolated o mga pulupulong mahihinang mga pagulan o pulupulong mga thunderstorms ang pwede pong maranasan any time of the day. So, kumbaga saan man ang lakad natin today, huwag pa rin hong kalimutan magdala ng mga pananggalang sa ulan. Sa Metro Manila, 24 to 32 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Sa Baguio, 16 to 24. Sa Lawag ay 24 to 32 degrees Celsius. Sa Tuguegarao po ay 24 to 30 degrees Celsius. Sa Legazpi ay 25 to 31 degrees Celsius. Habang sa Tagaytay, 24 to 29 degrees Celsius ang magiging agwat ng temperatura. Pagdating naman sa Palawan, inaasahan din ho natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papaurin at tsansa lamang ho ng mga isolated o mga localized thunderstorms. Ayan. So, yung Visayas at Mindanao, malaking bahagi po nito ay makakaranas pa rin ho ng mga pag-ulan dahil doon po sa epekto ng easterlies at ng Intertropical Convergence Zone. Magiging maulan pa rin ho dito sa Eastern Visayas, partikular nga po dito sa silangang bahagi ng Visayas at maging dito sa Socsorgen, Bangsamoro, Tawi-Tawi at Basilan, maging sa Sulu dahil po sa epekto naman ng Intertropical Convergence Zone. So yung katimugang bahagi ng Mindanao, apektado pa rin ng Intertropical Convergence Zone at pwede pong magdulot ng mga pag-ulan. Samantala dito sa eastern section ng Visayas, ang nakakaapekto po dyan ay ang easterlies. So para po sa ating temperatura, asahan natin dito nga po sa Eastern Visayas, pwede pong umabot hanggang sa 32 degrees Celsius ang inaasahan po nating maging agwat na ating temperature dyan, 25 to 31 degrees Celsius. Gayon din sa Iloilo, 25 to 31 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa, 24 to 32 degrees Celsius. Sa Kalayaan Islands ay 27 to 31 degrees Celsius. So again, yung southern part of Mindanao ay maulan po ngayon sa Socsorgen, Bangsamoro at maging sa Socsorgen, Davao Region at maging dito po sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Para naman sa pagtayo ng ating temperatura, 25 to 31 degrees Celsius sa Davao, 24 to 31 degrees Celsius sa Cagayan de Oro, habang sa Zamboanga City ay 24 to 31 degrees Celsius. Samantala sa Puerto Princesa, 24 to 32 degrees Celsius, 27 to 31 degrees Celsius naman ho sa Kalayaan Islands. Napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist, Loridine de la Cruz Galicia. Magandang umaga po ma'am, magandang umaga. Maraming salamat. Tandaan po sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang.
Hataw Balita ngayon. Mga kasambahay, kung may mga storya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po nag-ibang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na! Subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa unang Juan Kapitulo 2, talatang 21. Hindi ko kayo sinulatan ng dahil sa hindi ninyo nalalaman ng katotohanan, kundi dahil sa inyong nalalaman at sapagkat alinmang kasinungalingan ay hindi sa katotohanan. At yan po ang mga umahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-19 sa buwan ng Nobyembre 2025. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Wala na tayong bate, amigo. Wala nang oras, Diyosa. Sabi ni Adet, Christian, Eric Jerickson, siyempre si Carl. Ayan. Adet, wala nang oras. Makakasama natin sa control. Amigo Sherwin, good morning po kay VP Ruth Soriano, VP Joseph. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV, Radyo La Verdad 1350, at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po, si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.